bahagi ho na inaanyayahan tayo ng kung mapahal. Well, yung una ay huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal. Hindi naman alam ng aso kung ano ang banal. Masasayang nila. Bagaman sa amin mahalaga, pero sa kanya ay hindi. Kaya nga kuminsan mas maigi na yung ibinibigay natin ay alam o gusto nung pinagbibigyan natin, at hindi lang gusto, kailangan. Bahagi o kuminsan nung kasi ay hindi natin ma-differentiate kung ano yung kailangan natin at kung ano yung gusto natin. Kuminsan hindi naman natin kailangan, gusto lang natin. Kaya ginajustify na kailangan natin. Pero kung tutuusin, gusto lang natin. Kaya bahagi ng patuloy na pagpipilay na makita rin natin. Bagaman sabi nga natin ay yung paanyaya na ipinahayag na Jesus ay isang paanyaya na kung tutuusin ay bahagi ng maayos na pag-iisip sa pagkilos natin. Kahit na yung mga bagay na banal ay kinakailangan natin ilagay sa dapat niyang kinalalagyan. Or else, sabi nga rito, binigay mo yung bagay na banal sa aso, lalapain ka lang niyang pagkatapos. Pangalawa, ay pahayag na kung saan ay ito yung batas ng lumang tipan. Kasi higit pa rin yung batas ng bagong tipan. Yung batas ng lumang tipan ay alin? Do good. Katulad ng nais mong gawin sa iyo. So, kung ano yung gusto mo, yun din ang gawin mo sa kapwa mo. Kasi pareho lang namin kayo. Bahagi rin yun na kung saan yung makita natin. Kaya lang, sa lugar natin, kaya nga sinabi rito, ito yung isang ayon sa kautosan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Yung gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa iyo. So bahagi yun. Kaya lang sabi nga natin, medyo mas minalalim pa ito ni Jesus, na yung kaakibat na rin yung alin, yung elemento na pag-ibig sa kaaway. Kasi ito yung tinatawag na yung golden rule. Kung anong ginawa sa iyo, kung anong gusto mong gawin sa iyo, yun ang gawin mo sa iba. Pero yung later on, mas malalim yung paggawa ng mabuti kaysa sa mga taong gumagawa ng masama. At pangatlo, pumasok kayo sa nakipon na pintuan. Ngayong panahon na ito ay lalo-lalo na yung mga kabataan. Sanay sila sa buhay na madali. Easy life. Bahagi ko kasi halos lahat ngayon ay instant. Bahagi na kung saan ay maraming pamamaraan makita ko natin. Sabi nga ko ay ngayon kapag magkakapit
nung una ay magsasangag ka pa. Magsasangag ka pa ng kape, hindi kaya ng bigas, bago ka makapagkape. Pero paanyaya ang binahayag ni Jesus natin na ang pagtugon sa kalooban ng Diyos ay may effort. May effort. Pumasok sa makipot na pinto. Kaya bahagi yun, no? Na kailangan natin. Nagpuntusin nga ho, no? Kaya ho marami na yun ang nag-scam, no? Kasi gusto natin madalian, biglaan, no? Biglang yaman, no? Kaya yan yung style ng mga scammer ngayong panahon na ito. At hindi ko minsan ang dahilan kung bakit yung iba ay naging scam. Gusto na madaling pera. Bahagi yun na kung saan ay makita ko namin. Well, may mga bagay na madali, no? Na patas. Pero baka masanay tayo sa mga bagay na hindi na natin pinag-iisipan na alin. Baka mamaya ay dahil sa gusto natin mapadali ay alin, tayo ay ibinubuli sa kapahamakan. Kaya yung paanyaya natin ay magsumikap na pumasok sa makipot na pintuan. Ay paanyaya natin to be aware sa mga bagay na ito at maging maliwanag natin na yung pagkilos ay meron tayong partisipasyon kahit na yung pagliligtas ng Diyos. Ito yung misteryo ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Nais niyang tayong tulungan. Pero hindi magic. Hindi magic. May mga pagkilos na dapat na isa katuparan. At kasama rin yung formation. No? May formation. May formation of character. May moral formation. Inuhubog yun. Yung pagiging mabuting tao, bahagi yun. Inuhubog yun. Yung wala namang tao naging masama ng biglaan. Kaya kung isa dahilan kung bakit sumasama ang tao, kasi bakit ito yung isa sa mga dahilan. Gusto na pumasok sa malawak na pintuan. Gusto ay shortcut. Gusto ay padalian. Kaya napapahama. So ito yung mga paalala ni Jesus sa nawa ay magbigay sa amin ng patuloy na paglago ng aming kaisipan at pagkilos.